So, I've always been curious pagdating sa overall business, no? Like, how does business work? Wala akong makausap na na maayos eh. I know some businessman, pero syempre busy sila. So, and sino ba ako? Ba't nila kakausapin, di ba? Gusto ko lang maintindihan paano ba gumagana yung mga bagay-bagay. Nung early days ko ng studying, malaking tulong si Arvin Urubia, no, sa YouTube. I follow him, sobrang fan ako. Kaso men, sorry hindi niya binibigay lahat. Which is okay, understandable. Buti na lang nga nandyan si Alex Hormozy kasi mayaman na siya eh. Wala siyang, ano ngayon, pamigay niya, di ba, yung knowledge. Tapos, as I study business overall, no, research, overall, hindi lang business eh. Like, kasi gusto ko rin matuto nga again. I want to make a game and YouTube overall, di ba? I want to understand paano ba mag-succeed sa YouTube, paano ba gawa ng YouTube, blah blah blah. And I realized overall, so pag may gusto akong matutunan or pag may gusto akong magawang isang bagay, most of the time, of course, you observe, di ba? Obserbahan mo what works, what doesn't work. Like, ano ba yung cringe? Ano ba yung hindi cringe, di ba? Isang example dito, unfortunately, si Franklin Miano, di ba? He's cool in a way kasi ang bata niya, tas he's successful, ang yaman niya. Kaso pagdating sa branding, medyo wala na nasablay kasi wala eh, masyadong aggressive or I don't know. Kailangan kasi may common sense ka sa mga ganung bagay eh, para huwag ka mapahiya or what. Para mas tumaas yung brand mo and stuff. Hindi pilit. Wala eh. And okay lang, lesson learned naman yun. At the end of the day, mayaman pa rin siya. Pero ang point ko dito is, you need to observe, di ba? Kailangan mo malaman what works, what doesn't work, di ba? You need to observe. Yun yung pinaka-una ko na-realize eh. Kasi, yun din yung trait ni Alex na, like, he observes. Alam niya, like, pattern recognition, di ba? Kailangan, siguro may self-awareness ka rin sa sarili mo. Tapos, aware ka, alam mo yung awareness. Kailangan ma-develop mo yung skill na yun eh. Kasi that's what's helping me overall, lalo pag wala kang teacher, kasi the best talaga usually, lalo may mga pera, magpipay lang sila, babayad lang sila ng coach, tapos tuturo na sa kanila yung mga kailangan nila matutunan. Kung maayos yung coach, yaman ka, successful. Kung yung coach mo is BS, like pinagkakitaan ka lang, wala, babagal ka, whatever. But the point here is, pag wala kang coach, guys, sa situation ko, na wala akong pera rin, pangbayad ng coach pa eh, no? You observe what works, di ba? Ano ba yung ginagawa nila, di ba? Website, it's in the details minsan, and minsan it's in the, alam mo yan, subconscious or yung subtext. Kasi sa film, ganun eh, may term na subtext eh. It's not how you say it, it's how you feel it. Tawag dito, non-verbal communication, parang ganun. So, yun yung isa. So, we observe stuff. And pangalawa is define. Isang malaking bagay na na-realize ko kay Alex is he defines stuff in a way na para na siyang nerd na weird. Like, he defines words, which makes sense kasi napaka laking bagay ng terms, no? How you use the words, where is it positioned, no? Sa business, napakalaking bagay niya kasi of course sa advertising and marketing, copywriting, it's a huge deal how you frame stuff, no? Paano ka makapag-communicate kasi ewan kung alam niyo na to, pero communication is one of the most valuable skill or like malaking pera kang pwedeng kitain, nakalimutan ko yung term eh. Anyway, monetizable skill that you can do, 'di ba? Yung iba nga like nagsasalita lang sa camera, laki na ng kinikita, mga vlogger, 'di ba? So it's a form of communication. Teachers, coaches, yung sinasabi ko, yung mga coach leaders na meron silang knowledge. And of course, kung may knowledge ka, kung hindi mo naman yun ma-communicate ng tama, wala rin. Paano matututo yung ano mo, di ba? So, yun, defining terms, no? Specificity, di ba? Like, how do you explain it, di ba? Yun yung isang bagay rin na na-realize ka na, okay, big deal, no? Hirap niya explain dito eh, pero bayaan mo na. Basta napaka-big deal naman, you can look Alex up, no? He defines specific terms. What does stress mean? Di ba? Yung mga simple words na nade-define niya kung ano bang ibig sabihin nun. Nawawala tuloy yung confusion. Kasi again, one of the things na hirap ako pagdating sa everything that I want to do is I'm always confused or I don't know what I don't know. So I try to understand kung ano ba yung hindi ko alam, no?
what don't I know para malaman ko yon, tapos I analyze it by element, di ba? Something like that. So marketing, accounting, blah blah blah. Even sa YouTube, script writing, what makes a good script, di ba? How do I hire people? How do I record, di ba? uh, that stuff, no? So yun, observe, tsaka be specific, no? Define, definition, no? Observe, definition. Tapos pangalawa is at pangatlo na na-realize ko is nakalimutan ko yung pangatlo actually. Hindi ko maintindihan kung ano sinulat ko dito. Basta ang point ko lang is napaka big deal niya ng dalawang yon, para it's such a big deal that can help you overall with your life. And yun yung ginagawa ni Alex. And I think ang gusto kong next sasabihin is to be an expert, no? Totoo naman to be an expert in something. Kasi for example, ako personally, I want to be a better teacher. Kasi I want to have an educational platform then. Kasi currently, ewan ko, bata pa lang ako, student teacher na ako eh. Like, napilit lang ako mag-student teacher. Wala akong pakialam sa mga ganyan. Gusto ko lang maging estudyante, alam mo maging normal. Tapos nakukuha ko palagi na student teacher. Nanginginig nga yung tuhod ko pag nasa harap ako. Sobrang kabato ako and stuff. Tayo na ng cringe na naalala ko. Pero okay lang tayo na lesson learned. Tapos, may kapatid kasi ako eh. So, panganay ako. Tinuruan ko yung kapatid ko. Tapos, may anak na ako. So, tinuturuan ko yung anak ko kahit paano pag may time. And I'm always in a position wherein I'm the teacher. I teach stuff. And nag-enjoy ako. Tapos, networking. Yun yung pinaka malupit na unlock sa akin. Kasi fine arts ako. Nag-drop ako man eh. Kasi hindi ko pala gusto yung drawing. Tsaka bobo ako mag-drawing eh. At that time talaga, ang hirap ng traditional drawing. Pre, sa fine arts pa naman, hindi digital nung panahon na yun. Puro lapis. Painting masaya. Madali kasi parang coloring book lang yun eh. Anyway, tapos na-invite ako sa networking. Na-realize ko na, shit, ang sarap mag-report. Ang sarap magsalita. Ang sarap magturo, mag-present. Like, pwede ko bang pagkakitaan to? Parang gano'n. Kung pwede lang eh. And yun, sa networking, in a way, ganun yung way of earning, diba? Communicating with people, explaining stuff, teaching. Sa YouTube, ganun din. Nung na-realize ko na networking is not for me, okay, why not YouTube? Ito na nga, diba? Tapos, it took me years bago ako mag-upload. Anyway, nawala ako. Ayun, in order to be an expert, nawala ako, man. In order to be an expert. Okay, ang point ko dito, I want to teach. I want to learn how to teach, di ba? And in order for me to be a teacher, again, I need to observe how do teachers work. How do you define stuff? Para ma-explain mo nung mabuti, di ba? So, in order to be an expert in something, kasi yun pa pala yung point ko. Gusto ko maging teacher, di ba? If magiging teacher ako ng isang field, isang domain, I need to be an expert in that. It's my pride. Pride ko yun. Kailangan expert ako. Kasi paano pag may tinanong siya na hindi ko alam? Tsaka personally, gusto ko lang din. It's in a way parang hobby. Hobby mo siya, di ba? Hobby ko na gusto kong maging expert sa video editing, sa AI, sa program, game development, music. Gusto kong maging expert doon kasi pag expert ako, kaya kong gawin kahit anong trip kong gawin, di ba? Kaya kong gawin yung kung ano man yan, kaya ko ituro. Pwede kang pagkakitaan by helping and teaching others, di ba? And again, one of my dreams in a way na medyo, alam mo yun, ambitious, is to help a lot of people na magkaroon ng common sense tsaka ma-adopt at least yung mga knowledge na meron ako. Kasi hindi ko siya na-apply lahat eh. Kasi again, I procrastinate, like alam mo yun, I have some limitations. And merong mga tao na kayang mag-execute talaga. Like better than me. I'm not an execution. Hindi ako magaling mag-execute eh, unfortunately. Mabilis ako mag-execute minsan pag nasa momentum, pero naniniwala akong daming much better sa akin, editors. Ang dami dyan. Yung mabilis mag-edit, yung hindi na ako overwhelmed. Kasi ako na-overwhelmed ako palagi. Perfectionism eh. Anyway, so in order to be an expert sa isang bagay, you need to define stuff, di ba? And yun, kasi nga gusto ko maging teacher, di ba? So yun, or maging coach in a way, di ba? Magturo ng mga tao, mag-spread ng informational knowledge. This is going to be helpful, no? Observe, define.